Amen. Praise the Lord. He shall reign forevermore. Forever and ever and ever. Hallelujah. King of kings and Lord of lords. Tama-tama po ang pagtitipo natin talagang para po sa Panginoon. Ialay po natin ang lahat ng meron tayo para masamba po natin ang ating Diyos. Sabay-sabay po natin banggitin ang mga pagkausap po natin sa ating sarili. Ako ay narito ngayon upang mag-aral ng salita ng Diyos. Ang puso ko ay binubuksan, ang isip ko ay tinutuon, ako ay makikinig at susunod sa salita ng Panginoon. Amen. Amen. Manalangin po tayo. Lord, nandito po kami ngayon because we would like to give you praise. We would like to honor you. We would like to worship you, our Father. At ibigay mo po naman sa amin, Panginoon, ang karangalan na yon. Na ikaw po ay marinig namin, ikaw po ay makipag-usap sa amin, ikaw po, Panginoon, ay mahipo namin kahit na maliit na bahagi ng inyong laylayan, Panginoon. Gusto po namin, Panginoon, na makasama ka namin ngayong umaga. Speak to us, Lord God, and let our spirit worship you in spirit and in truth. Thank you, Lord God. Bless us as we study your word. Speak to us mightily in the name of Jesus we pray. Amen. Amen. Maaari na po tayo makaupo. Praise God. Praise God. Ang ating pong ginagawa ngayong umaga ay tinatawag po na worship. Pag tinignan po ninyo yung ating karatula sa labas, ang nakalagay po doon, worship service or worship celebration. We are here to worship God. Yun po ang dahilan, kaya po tayo nagkakatipon-tipon. Because worship is a very important activity. It is a very important event. Actually po sa Panginoon, it is one activity na truly nakakalugod po sa Panginoon. Kapag tayo po nagmamahalan, nalulugod po ang Diyos sa atin. Kapag tayo po ay nagtutulungan, nalulugod po ang Diyos sa atin. Pero kapag nag-worship po tayo sa Panginoon, ginagawa po natin ito ng buong buo, lahat-lahat, para lamang po sa Diyos. Kaya ang Panginoon po, tunay na natutuwa at nalulugod when we worship together. That's why, when we say we're going to have a worship service or worship celebration, we make lots of preparation para lamang po yung worship service natin na yun ay maging talaga naman na karapat-dapat sa paningin po ng Panginoon. We spend a lot, time, money, energy, resources, manpower, lahat po yan ni-spend natin dito po sa ating lugar na nire-rent na ito. Pinapaganda po natin, inaayos po natin, yung mga technicians po natin, alam niyo ho, kung nasilip po ninyo yung mga technical booth natin sa loob, yung sa likuran, kung may pagkakataon kayo masilip, kung papayagan kayo ng mga technicians natin, kasi bawal pumasok doon, para kayong pumasok sa upuan ng eroplano. Sobrang daming pipindutin. Kaya ho, complicated na po siya. We prepare during worship services. Ang worship team po natin, Sabado pa lang, nagpa-practice na, pero actually po ngayon, Sunday, ngayon pa lang po, iniisip na nila, ano kaya ang kakantahin next Sunday. Ngayon pa lang, nag-iisip na sila, sino kayang i-assign next Sunday? Sino kayang tutugtog next Sunday? And on a Saturday, puntahan po lahat dito yan, magpa-practice po yan. Hindi lamang po sila. Ang mga dancers po natin, yung mga bata, tambourine, yung ating mga kaloob dancers, nagpa-practice po yan. Lunes pa lang, Martes pa lang, naggagawa na po yan ng kung ano-anong mga patterns para po maging maganda ang ating pong worship experience. We spend and we invest a lot of time, money, effort, energy para po ang ating pong worship ay maging tunay po na kaaya-aya sa paningin po ng ating Panginoon. Pero siyempre po, hindi lamang naman po yung mga workers natin, kundi kayo rin naman po. Naniniwala po ako ngayong umagang ito, marami ho tayong ibang choices na pwedeng gawin. Pwede kang mag-Netflix, pwede kang matulog, no? Pwede kang kung anong gusto mong gawin, mag-bingo. Yung iba, ewan ko, may nagbi-bingo. Maraming pwedeng gawin on a Sunday morning. And yet, sasabihin mo sa sarili mo, hindi. Yung Sunday, ilalaan ko yan para mag-worship sa Panginoon doon sa church. So, iisipin ko, Sabado pa lang ng gabi, ano kaya isusuot ko? Paplansyahin ko yan. Tapos, yung linggo na umaga na yun, kukuha ko ng Grab o kukuha ko ng anumang sasakyan para makarating sa church. Maliligo ako, magbibihis ako. Even all of us ay may kanya-kanya pong preparation and investment para po sa ating pagsamba ngayon po umagang ito. At totoo po na ito po ay nakakalugod sa Panginoon. We do all this to worship, and when we leave the church, ang tanong po, have we truly worship?
No, ang dami nating ginawa. Ang dami kong binanggit. Ang dami kong sinabi. Ang tanong po, paglabas natin dyan sa pintuan na yan, tinanong mo ang sarili mo, naka-worship ba talaga ako? And each time na tinatanong mo ang sarili mo, kung naka-worship na ba talaga ako, habang ikaw ay namimili ng kakainin mo sa SM, habang nakapila ka dahil maraming naka-reserve, nasagot mo bang sarili mo na yung Sunday na yon, naka-worship talaga ako? It is a very important question. That's why the title of our message today, Simba o Samba. Ikaw ba ay nagsimba o ikaw ba ay sumamba? At yan po ang gusto po natin na kausapin tayo ng Panginoon sa topic na ito ngayon pong umaga na ito. John chapter 4, 21 to 24. Kausap po ni Jesus yung isang babaeng Samaritana. Sinabi naman ni Jesus, maniwala ka sa akin. Darating ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi na sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo kilala ang inyong sinasamba. Ngunit kilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay nagmumula sa mga Hudyo. Verse 23. Subalit, dumarating na ang panahon, at ngayon na nga, sabi ni Jesus, eto na, nauna, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang ninanais ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Hindi po ito suggestion. It is a requirement. When we worship the Lord, He does not suggest na, magdala kayo ng Espiritu, magdala kayo ng katotohanan. Hindi. It is a requirement. Dapat daw ang sumasamba ay sa Espiritu at sa katotohanan. Pero bago po natin aralin yan, ano ba yung worship? What is worship? No? Kasi po dito sa binasa natin na verse na ito, 4 na verses lang itong binasa natin na pag-aaralan natin po ngayon. Pero sa 4 na verses na ito, 8 beses binanggit ang word na samba. Hindi ho binanggit ang word na simba. Binanggit ang word na samba 8 beses sa loob lang ng 4 na verses. Ibig sabihin, sobra ang emphasis. Ibig po sabihin, talagang yun ang pinagtutuunan. 2 word na worship, kada isang verse ang ginamit po dito. So yun po talaga ang gustong ituro ng Panginoon dito po sa mga verses na ito. So when we answer the question, what is worship? Pag tinanong ko po kayo, pinasulat ko po kayo sa papel, alam niyo, palagay ko, mahihirapan po kayo. Pati ako. Kasi mahirap pong i-define ang something na hindi mo nakikita. Madali mag-define ano ang kotse. Madali i-define kung ano ang kotse. Pero paano mo i-define ang something na hindi mo nakikita at nararamdaman mo lang? Halimbawa po, kate. Makati likod mo. I-define mo nga yung kate. Sulat mo sa papel. Ang kate ay isang Hindi mo na agad alam kung ano siya. Experience ba siya? Pakiramdam ba siya? Or sakit ba siya? Hindi mo na alam. Napakahirap i-define. Kasi po, hindi mo siya nakikita, pero alam mo, nandiyan. Parang yung word na love. Alam niyo po yung word na love? Kung sino-sino na po ang nag-define ng word na love, napakahirap ding i-define ng word na love. Kasi nga po, hindi mo nahawakan kung hindi nararanasan mo lamang. In the same way, ganyan po ang worship. It is very difficult to define, pero you understand when you experience it. Diba? Remember yung kate? Hindi mo ma-define, pero alam mo kung ano yung kate. Dahil na-experience mo ang ibig sabihin nun. Nagising ka pa nga. Diba? Ako, sa bahay namin, 3 yung pangamot ko. Nagigising talaga ako sa madaling araw pag nangangati ako. Pero hindi mo ma-define. Scientifically, physically, ang hirap-hirap po niya na i-define. The same is true with worship. But then, tulad po ng love, ang love, palagi ko, alam na po ng marami sa atin, hindi natin ma-define agad sa English dahil nga isang word lang sa English. Pero sa Greek, 4 at least yung word na love. Di ba? Agape, phileo, ano pa ba? Eros, tsaka storgai, at least yung 4 na yon, although marami pang iba. Nagkaroon ka ng idea kung ano yun. Ang worship, gusto ko rin pong
i-share sa inyo, meron din pong ginamit na Hebrew word tsaka Greek word para maintindihan ho natin ng kaunti yung definition ng worship because it is an experience. In Hebrew, ang isa pong word na ginamit sa worship ay saka. Ginamit po yan. Ang ibig po niya sabihin is to bow down or to fall flat. Ito yung ikaw ay yumuyuko, ikaw yung flat na flat ka. Sa Old Testament po yan. Sa New Testament, ang ginamit naman po na word sa Greek ay proskuneo. At madalas po natin mababasa yan kung tayo po ay nagbabasa ng Greek Bible, yung word na proskuneo. It means to prostrate, fall, or in Tagalog, nagpatira pa. In Tagalog. Now sa Matthew 2:11, daling ko po kayo sa Matthew 2:11, on coming to the house, referring to the wise men that visited Jesus, on coming to the house, they saw the child with his mother, Mary, and they bowed down and worshipped him. Pakita niyo po ang ginamit na word dito. They bowed down, worship na ba yon? Hindi pa. Dinagdagan pa nila and worshipped him. Na posible na ikaw ay nagba-bow down pero walang worship. Pag nakita po natin sa Bible yung word na yon, bow down, dinadagdagan po yung karaniwan ng worship. Kasi ang worship po talaga, kung ilalagay natin sa picture, meron po akong picture dito na ipapakita sa inyo. Isa po sa definition ng worship is bowing down. Tignan po natin itong picture na to. No, ito ho yung talagang yung noo mo, nakalagay sa sahig, o kaya minsan hinahalikan nila yung sahig. So that is bowing down or falling flat to the ground. Ito naman yung sobrang flat sa ground. Hindi natin ginagawa dito yan kasi yung hindi naman kasya. No? So, pero may mga churches po, hindi rin naman during worship services, kundi during prayer meeting, no, during Bible studies, when they worship, ginagawa po nila yan. Pero during corporate worship like this, medyo nahihirapan po sila dahil limited po yung space. Pero imagine niyo po yung posture na yon. Physically, that is the posture of our hearts when we worship God. That is the posture of our soul, of our spirits when we worship the Lord. Bowing down. Kaya po si Shadrach, si Meshach, at si Abednego, ang sabi po sa kanila ni Haring Nebuchadnezzar, magtatayo ako ng rebulto dyan, ha? Everyone will bow down and worship. Alam niyo po, sabi nitong tatlong magkakaibigan na to, patayin niyo na kami, hindi kami yuyuko dyan. At pagka tayo po nagbabasa noon, isipin natin, yuyuko lang naman? Pwede mo namang yukuan, pero hindi mo sasambahin, di ba? Pero sila po, ni yumuko man lang, hindi nila gagawin. Kasi po may ibig sabihin na kaagad yung pong pagyuko na yon para sa kanila. So today, we worship the Lord, saka, and we proskuneo by bowing down our hearts to the Lord. Bowing down our spirits. This is a form of humility. Mga kapatid, humility is a main part of worship. Alam niyo po, maraming tao, nagsisimba lang, hindi sumasamba kasi po walang humility. Maraming tao, papasok sa church, papasok sa pinto, taas ang noo, taas ang ilong. Maraming napupuna, maraming mali, maraming reklamo, maraming demand. Kung pupunta ka sa church para magsimba, go ahead, do that. We understand. Pero kung pupunta ka sa church para sumamba, focus on the Lord. Focus on yourself. Focus on what you will give to the Lord rather than kung ano yung meron. Ba't naman hindi pinunasan tong silya? Isang buong linggo nakalipas, hindi man lang pinunasan yung silya. O nandirito pa rin tong mantsa na to hanggang ngayon. When you come to church, focus on worshiping the Lord because humility is a main part of worship. Pag tingin mo sa sarili mo, ay, hindi ako sasali sa worship na yan. Mataas na tao ako, mataas ang posisyon ko, matalino ako, kilala ako. Then, you are not a humble person. Therefore, may hirapan po tayo na sumamba sa Panginoon kapag kaganoon. Another Hebrew word is abad. Interestingly, another Hebrew word is abad, which means work, labor, or serve. Isipin niyo yun. Ibig sabihin, ang definition ng worship ay work, labor, and serve. 2 Kings 10:21. Then Jehu,
Ito po yung isang hari ng Israel. Then Jehu sent throughout all Israel. Nagpatawag siya sa buong Israel. And all the worshippers of Baal came. At lahat daw po ng sumasamba kay Baal ay nagdatingan. At yung pong ginamit na word dito ay abad, meaning yung mga server, yung mga laborer, yung mga workers ni Baal, nagdatingan daw po. So, paano sila sumamba kay Baal? Sa pamamagitan ng pagsiserve kay Baal. Yun ang definition dito. Sa New Testament, ang ginamit po ay neokoros. Parang may bandang ganyan dati sa Pilipinas eh. Tuloy pa rin ang awit. Neokoros. Ang ibig naman sabihin niya sa Tagalog, sa Greek ay temple servant. Temple servant. Acts 19:35. Our city is the center for worshiping the great goddess Artemis. Ang ginamit po dyan ay neokoros. Ang aming bayan ay sentro ng temple servant para sa Diyos-Diyosan na si Artemis. No, ginagamit po nila yun in place of the word worship, meaning service, meaning labor, kanina, falling flat down to the ground. Also, therefore, servanthood is a main part of worship. Pag pupunta po tayo rito, we come with the servant heart. Hindi po yung boss, kundi servant heart because it's the main part of worship. Interestingly, ito pangatlo. Another Hebrew word for worship is therapeuo. Ano naisip nyo pag narinig niyo yung word na therapeuo? Therapeutic. Therapeutic. Ginamit po ito sa cure, heal, adore, and worship. Ginamit yung word na therapeuo sa Acts 17:24-25. Medyo mahaba po itong verse, paki-show po natin. Hindi ko na masyado mabasahin ng basta, God who made the world and everything in it, since He is the Lord of heaven and earth. Okay, sabi, ginawa raw ng Diyos ang lahat, siya ang Panginoon ng lahat. He does not dwell in temples made with hands. Hindi siya tumitira sa mga templo na gawa ng kamay, nor is He worshipped with men's hands. Ano po sabi? Nor He is therapeuo by men's hands. Ibig sabihin, hindi siya nadadagdagan ng pagka-Diyos niya dahil sa gawa ng mga tao. Hindi siya nai-heal, hindi siya napapabuti, hindi siya natataas kapag siya ay wino-worship. Ito po yung mga words na ginamit sa worship. And so I believe worship is also therapeutic. Worship is a form of humility. It's a form of servanthood. It's also therapeutic. Kaya minsan, pag meron akong nakikitang natutulog sa church, minsan, uy, kita kanina, natutulog ka. Sabihin niya, sakit kasi ulo ko eh. Pero nung magising ako, magaling na ako. Therapeutic talaga ang worship. O yung sermon ng therapeutic, natulog eh. Pagising, hindi na masakit ang ulo. So, meron pong pangyayari na ganyan. So, according to what we're studying right now, God therefore is looking for true worshipers. True worshipers. Bakit natin in-underline yung word na true? John 4:23, balikan natin yung binasa natin kanina. Subalit, dumarating na ang panahon, at ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Tingnan niyo po yung word na tunay. Sino mo nagsasalita dito sa verse na to? Si Jesus. Si Jesus. According kay Jesus, darating daw ang panahon na ang mga tunay na sumasamba sa Diyos ay sasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Bakit kailangan i-qualify pa ni Jesus yung worship? Kung may tunay, merong fake. Meron pala na fake na worship. Alam niyo po ang Israel, worship was a what? Sa Israel po, worship was a normal day-to-day activity sa Israel. Sa Israel po, noong time po nila, sa culture nila, 2 beses, isang araw, naghahandog sila ng alay, tupa, normally tupa, minsan baka, iba-iba. So naghahandog sila twice a day sa templo. And then another, twice more, 2 na naman kapag Sabat, pagka Biyernes, maghahandog na naman sila. Tapos once a month, maghahandog na naman sila. Kapag mayroong mga pista, maghahandog na naman sila. Pagkatapos yun ng mga tao, kapag may kasalanan, pupunta sa templo, maghahandog na naman sila. At one time, masabi po ni Josephus, si Josephus po isang
super kilala na Greek historian o Jewish historian. Sabi po ni Josephus, at one time, they were able to sacrifice 250,000 animals in 1 year. 250,000 animals in 1 year. I-divide niyo ho yan sa 365. Okay, magagaling dyan. Nag-calculator na ako, mahirap eh. 689 animals per day. Isipin mo yun, 689 animals per day from sundown to from sun up to sundown lang yun. Alas 6 hanggang alas 6 lang yun, 12 hours lang yun. So sila po ay naghahandog ng animals almost 50 per hour. 1 per minute. Kada minuto. So dahil po doon, ang worship sa kanila, nawala na po ng kabuluhan. Ang worship sa kanila, naging corny na ang worship para po sa kanila. At lahat po ng ito ginagawa nila, but God was not pleased. Hindi ho natuwa ang Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, Matthew 15, 8-9, ang paggalang sa akin ng bayang ito ay, kayo yun, ibig sabihin kayo. ulit. Ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang, referring to the people of Israel. After namin maghandog ng isa, kada minuto, after namin maghandog ng 250,000 a year, ang paggalang daw namin sa Diyos ay pakunwari lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba. Kaya sabi niya, Malakay 1:10. Mabuti pa, isara na ninyo ang pinto ng templo. Sabi niya, kung pupunta kayo rito, maghahandog kayo ng kung ano-anong hayop na yan, dami-dami niyan, pero nagpunta kayo rito, ang paggalang nyo, pakunwari lang naman, sarado nyo na church nyo. Sabi ni Jesus, sarado nyo na yung templo nyo na yan, tigil-tigilan nyo na yung apoy na yan, tigil-tigilan nyo na yung mga ginagawa nyong kanta-kanta na yan. Hindi naman kayo nagsamba, hindi naman kayo sumamba. Sabi niya, wag na kayo mag-aksaya ng panahon sa pagsisindi ng walang kabuluhang apoy sa ibabaw ng aking altar. Hindi ako nalulugod sa inyo at hindi ko tatanggapin anumang handog nyo sa akin. Ang bigat dito po mga salitang ito. Binabasa ko lang po siya, pero nai-imagine nyo kung anong galit meron ang Panginoon. Dahil yung pong worship na dapat po ibigay sa Kanya, na paglaruan, na baliwala. Alam niyo po, God is particular when it comes to worship. Remember, si Cain, tsaka si Abel, dalawa sila na nagsamba, dalawa sila nag-alay sa Panginoon. Yung isa, tinanggap. Yung isa, hindi tinanggap. Pero pareho sila na nag-alay sa Panginoon. So, nung inaaral ko po ito, dumating yung question sa akin, ibig ba sabihin, merong worship na hindi tinatanggap ang Diyos? At palagay ko po maliwanag ang sagot. Merong worship na hindi tinatanggap ang Diyos. At ang tanong, tinatanggap kaya ng Diyos ang worship natin? Tinatanggap kaya ng Diyos ang worship ko? Tinatanggap kaya ng Diyos ang worship mo? Kasi kung hindi, yung 250,000 na mga hayop, nabaliwala lang lahat yun. Nainitan lang sila, nasunog lang sila, pero hindi rin tinanggap ng Panginoon ang worship na ginagawa po nila. So, how are they doing it wrongly? Nagsisimba sila, pero hindi sila sumasamba. At yun po ang gusto ko na pag-aralan po natin. How to be a true worshiper. Paano ba sumamba at hindi lamang po sumimba? We have to worship in spirit and in truth. Ang mensahe po natin ngayon ay 2 parts. Part 1 po ito. Next week po ay maging part 2 po natin. Kaya medyo hindi po natin matatapos itong kabuuan na masagot itong mensahe na to until next week po. So para hindi simba lang, kundi samba sa Panginoon, ano po ang dapat natin gawin? John 4:21. Sinabi naman ni Jesus, maniwala ka sa akin, darating ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi na sa bundok na ito o sa Jerusalem.
So a true worshiper in spirit and in truth is not about the location, but about the participation. Hindi na po siya kung nasaan ka. Not about the location. It's already about our participation. Noong time po nila, yung pagsamba sa Diyos, hindi ho nila ginagawa kung saan-saan yan. Hindi yan pwede sa bahay-bahay, kanya-kanya. Hindi ho pwede. Kailangan mo ng Levita. Kailangan mo ng mga priest pag mag-worship. No, kaya kailangan pumunta ka sa Jerusalem. Kahit malayo, pinupuntahan nila ang Jerusalem. Kahit na kung nasa ibang bansa sila, pumupunta pa sila sa Jerusalem para i-worship ang Panginoon. So, basta nakapunta na sila, para sa kanila, okay na. Nakasamba na kami. Galing ako Jerusalem eh. Para bang minsan Mecca. Di ba? Minsan yung mga Muslim. Basta makapunta ako ng Mecca, ayos, check na yung aking isang requirement. Kahit na ginawa mo sa Mecca, nag-text ka lang naman. O iba, basta nakarating ako ng Vatican, ang feeling ko, napalapit ako sa Diyos. Nakatungtong ka lang sa location. At alam niyo po, sa panahon ngayon, ako po, ganito po ako dati eh. Akala ko noon, kailangan ko magsimba para mahugasan ang mga kasalanang ginawa ko. Ang imagination ko po noon, nung araw, yung pong pintuan na yan, parang may shower. Kapag ka pumasok ako, masasabon ako. And sinasabon nga kami ng sermon ng pastor. Pagpasok mo, sasabunin ka. Pero paglabas mo, babanlawan ka. Kaya paglabas mo sa pintuan, malinis ka na. At pag malinis ka na ng buong linggo na yon, nadumihan ka na naman, kailangan magsimba ka uli next Sunday para masabon ka na naman. At pagkatapos, babanlawan ka na naman paglabas mo. Parang gano'n yung naging routine nung ako po ay bata pa. Na gano'n po yung nangyayari sa akin. And sometimes, parang naisip ko, karawash yata yun ah. Parang ginawang karawash yung church ah. Papasok ka para laundry, parang ganoon, no? Meron po mga tao na akala nila pag pumasok sila sa church, nalilinis sila. Hindi po yun totoo. Pag pumasok tayo sa church, nagsimba tayo. Oo. Pero hindi ibig sabihin, sumamba po tayo agad sa Panginoon. Because a true worshiper worships anywhere. Worship can be anywhere. Maski saan. Maski sa jeep? Oo. Maski sa CR? Oo. Maski saan. Maski nag-hiking ka, maski nagja-jogging ka, nakaka-worship po tayo because worship is in spirit, in our hearts. Worship is truth. Therefore, a worshiper worships anywhere and anytime. Hindi ko kailangan Sunday, hindi kailangan sa church, pwede po tayo mag-worship. Worship becomes a lifestyle. Therefore, naging bahagi na po siya ng buhay natin. Ano ba lifestyle mo? Ang lifestyle mo, pagising mo sa umaga, nag-exercise ka, o pagkatapos mag-exercise, nagbe-breakfast ka, tapos ganito gagawin mo, papasok ka. Yun yung lifestyle natin. Isali po natin yung worship sa lifestyle natin. Na tayo po, kapag anything that we do, pwede po natin isali ang worship sa buhay po natin. And let me introduce to you the concept of corporate and personal worship. Ito pong dalawang word na to. Corporate and personal. Pag sinabi po natin corporate worship, ito po yung ginagawa natin ngayon. We worship as a church, as one. Pero meron pong personal worship. Ito po yung worship na ikaw lang mag-isa sa bahay mo. Maaring nasa kama, maaring bago matulog, maaring pagkagising, o maaring habang bumibiyahe, it is your personal worship to the Lord. Pero syempre, iba rin po yung corporate na katulad po ng ginagawa natin ngayon. So, sa mga worship team po natin, for example, ano ang requirement para ikaw ay maging member ng worship team? Dapat magaling kumanta, dapat magaling tumugtog, syempre, kasama yon, pero dapat worshiper. Ano ibig sabihin ng worshiper? Dapat mayroong personal worship, ibig sabihin kahit hindi Sunday, sumasamba sa Diyos, at meron ding corporate worship. Ibig sabihin kahit hindi siya naka-assign, nandirito. Kasama po natin ang sumasamba sa Panginoon. Yun po hinahanap natin sa worship team natin. So, pastor, pwede magsimba sa bahay. Kung ganun, pwede. So, pastor, hindi ko na kailangan pumunta ng Sunday. Wala bang kukuryo? Meron pong corporate worship. No, ito po yung worship natin together.
And if you're going to ask me, yun po mga tao, kung ikaw ay nakakapag-worship personally sa bahay mo, may kilala po ako mga taong ganyan, talagang tuwing gantong oras, mag-worship siya sa Diyos, merong mga taong ganon. Alam niyo po yung mga taong ganon, nakakapag-worship personally, lalo nilang hinahanap ang corporate worship. Alam niyo, may mga kilala po akong musician, ang galing tumugtog ng gitara. Talaga naman, solo sa gitara. Alam niyo po kung sino hinahanap niya? Kabanda. Kasi parang sayang yung tugtog niya kung wala siyang kabanda. Ang galing-galing niyang tumugtog, wala naman siyang kajamming. Naghahanap siya ng kajamming. Ganoon din po ang corporate worship. Ang sarap mag-worship mag-isa sa bahay. So, pag tayo po nagsasama-sama, mas masarap mag-worship together as corporate. Now, Pastor, paano yun kung hindi ako available? Kung hindi ako available, simple lang naman po. Kung hindi ka available, alam naman ng Diyos yan. Kung hindi ka makakarating sa corporate worship dahil ikaw ay may sakit, dahil lumilindol, o dahil you are out of town, alam naman ng Panginoon yan. Simple lang po ang tanong natin, do you have a choice or not? Kung wala kang choice, we can understand, alam ng Diyos yan. Pero kung may choice ka naman, tinatamad lang ako. Puyat lang ako kagabi. Kasi natapos yung attack namin alas 3 ng madaling araw. Kaya tuloy napuyat ako. If you have a choice, mga kapatid, it's not valid. Pag may choice ka and you did not choose to worship the Lord for no valid reason, it is not valid, mga kapatid. Let me just say that. It is not valid. Pag sinabi mo na, Pastor, meron namang FB Live. May yung YouTube naman, di ba? Oo, pwede rin naman. Pero ang tanong, pag nasa YouTube ka ba, totoo lang, nag-worship ka ba talaga? Tulad ng ginagawa mong worship pag nasa church? Bakit po yung mga tao nagpupunta sa gym? Yung mga gusto mag-bodybuilding, ba't nagpupunta sa gym? Hindi ba pwede sa bahay nila? Pwede naman, di ba? Bakit may mga kakilala ko, may gym sa bahay, pero nagpupunta pa sa gym? Kasi po, yung gym nila sa bahay, hindi nila nagagamit talaga. Iba, pag nagpunta ka sa gym, talaga mag-gym ka. Pero pag nag-gym ka sa bahay, hindi ka rin nag-gym. Nagiging display lang yung gym. Bakit nagpupunta tayo sa restaurant? Pwede ka naman magluto sa bahay. Kasi iba yung restaurant. Iba yung ambience, iba yung luto, iba yung menu, iba yung presentation. Sa bahay, hindi mo ginagawa yun. Pero sa restaurant, iba. Iba ang experience. Diba? Work from home. Ano ang mas productive? Work from home o kung nasa office ka? Yung mga nag-work from home dito, huwag nyo na sagutin. Baka malaman pa ng boss ninyo. Kailan ka mas productive? Pag ikaw ay nag-work from home o nag-work ka sa office talaga? Sa totoo lang, sa office. Kasi kapag ka nasa bahay ka, inuutusan ka ng kung sino-sino. Lumalabas ka, yung iba nag-work from home habang nasa mall. Hindi ho talaga. So that's why when we come together in worship, sabi ko nga po kanina, we prepare the place, we prepare the worship team, we prepare the dancers, we prepare the sermon, we prepare the study of the Word. Iba kapag tayo po ay nakakasama-sama. So kung meron kang choice, be here. Kung wala kang choice, that's totally understandable. Hindi ho yan pilitan. Pero if you have a choice, be here. Magsamba sa Panginoon. How to participate in worship? Una sa lahat, be present. Siyempre, be present as long as it is possible. Because physical presence is expected for Christians. Matthew 18:20. Sapagkat saan man may 2 o 3 na nakakatipon sa pangalan ko, naroon akong kasama nila. Expected ng Panginoon na talagang magkakatipon ng mga Christians. Acts 2:42. Every day, they meet together in the temple courts. Talaga nagtatagpo-tagpo sila every day. Hebrews 10:25. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Talaga hong sa Bible, expected na nagsasama-sama po ang mga Christians.
kung mayroong pagkakataon. Pero kung walang pagkakataon, tulad ko po, may Bible study po ako, iba-ibang lugar. Yung isa nasa Lebanon, no, yung isa nasa Bulacan, yung isa nasa iba-ibang lugar. Walang chance na magtagpo-tagpo. Then, doon po kami nag-worship sa Bible study. Wala kasing chance. Pero kung may chance, kung taga rito rin lang naman sila, dapat nakikita-kita po. May regular na pagtitipon-tipon. Because, listen, kung wala kang ministry sa church, for now, presence is a ministry. Meron pong tinatawag na ministry of presence. Ano ibig sabihin nun? Nandyan ka pa lang, nakaka-encourage ka na. Diba? Nandyan ka pa lang, may natuwa na. Nandyan ka pa lang, may lumakas na ang loob kapag ka nandyan po tayo. So, when we are here, be here. Be a part. Ito yung pangalawa po. Una po, be present. Pangalawa, be a part. Para hindi lamang po simba, kundi samba, be a part, maging bahagi. Kasi po, when we come together, tayo po ay katawan ni Kristo. So, be part of that particular body of Jesus Christ. Naranasan nyo na po ba to? Umattend kayo ng worship, 10 a.m. Tapos, natapos yung worship, 11:45, halimbawa, or 12 o'clock. Paglabas nyo po ng pinto, parang wala nangyari. Naramdaman nyo na ba yun? Parang wala nangyari. Parang hindi naman ako nakasamba talaga. When we do not become a part, we feel empty. Pagpasok po natin, empty. Paglabas natin, empty ang pakiramdam po natin because we did not become a part. We did not participate. So, kanina po, umaawit tayo. Ang ganda ng awitan natin. Lahat po ba umaawit kanina? Baka merong hindi. Bakit pa natin nilalagay ang lyrics dito? Kung hindi rin naman pala aawit. No, ang sarap umawit sa Panginoon. Mabuti sana kung talaga hindi siya umaawit eh. No, kapag kumakanta si Sarah Geronimo, hindi siya kumaawit. No, kapag kumakanta si Pilita Corrales, kilala niyo pa ba yun? Kapag kumakanta yung mga hindi siya umaawit. No, talagang hindi siya umaawit, okay lang yun eh. Pero pagka sa labas, umaawit ka, kabisado mo pa yung mga lyrics din na Eskustakli. Pagkatapos, pagdating mo dito, tama ba? Pagdating mo dito, ang laki-laki na nung lyrics natin, may TV pa doon, maski saan ka pumuesto, kahit nasa labas ka, tapos ayaw mong kumanta. Diba? Hindi ko masyado maintindihan. Kabisado mo yung mga rap, pero pagdating dito, ayaw umawit. Totoo lang po, hindi ko maintindihan. So, be a part, participate. Umawit po tayo sa Panginoon. Pumalakpak po tayo. Kung makakapalakpak po tayo, kung hindi naman tayo hirap, pumalakpak po tayo. Immerse yourself in the Spirit as we are worshiping the Lord. Kasi pag nandirito po tayo, tumingin po kayo sa akin, may Espiritu. May Espiritu. No? Hindi mo nakikita, pero na-experience mo. Yung kate, hindi mo nakikita, pero na-experience mo. Yung Espiritu, hindi mo rin nakikita, pero na-experience mo. Pag sinabi mo, Pastor, wala naman ako na-experience. Tapos yung katabi mo, sabi, ako, Pastor, may na-experience ako. O, hala. Kung ganun, naiwan ka. So, kapatid, immerse yourself. Pagpapalakpak, pumalakpak tayo. Kapag ka-aawit, umawit tayo. Kung ano po yung bulong ng Espiritu sa atin, gawin po natin. Next week, yan po yung magiging bahagi ng mensahe po natin. Next week. Okay? So, ang simba ay nagiging samba when you participate. So, be part of our worship celebration. Celebration nga eh. Let us celebrate worshiping God. Secondly, a true worshiper in spirit and in truth is not about the information, but about the relation. Hindi po yung alam mo lang, kundi yung relationship. John 4:22. Kita niyo po, sabi ni Jesus, hindi ninyo kilala ang inyong sinasamba. Kita niyo yun ha? Sumasamba pala sila, pero sabi ni Jesus, hindi niyo kilala ang inyong sinasamba. Samba kayo ng samba, hindi niyo alam kung sino sinasamba niyo, sabi ni Jesus. Ngunit, kilala namin ang aming sinasamba.
Kasi may relationship si Jesus doon sa kanilang sinasamba. So hindi ko mo tayo po ay nakinig o may natutunan o mayroong baon palabas, tayo po ay nagsumamba na nga. Alam niyo po kung kailan natin masasabi na tayo po ay sumamba sa Panginoon? Kapag tayo po ay nagkaroon ng mas malapit na relationship sa Diyos dahil tayo po ay sumamba sa Panginoon. No, it's not about the information because you can learn many things from church, really. Pagdating sa information, sobrang dami nating malalaman dito na information. History, matututunan mo yan. Geography, matututunan mo yan dito. Philosophy, matututunan mo yan. Biography, lahat po yan. Matututunan po natin lahat yan dito po sa pakikinig natin ng mensahe. Pero matututunan mo rin naman yan kahit hindi sa church. Di ba, matututunan mo rin yan kay Confucius. Matututunan po natin yan kay Immanuel Kant, di ba, kay René Descartes, cogito ergo sum. No, ano nga ba yun? I think, therefore I am. Sabi niya, matututunan mo yan sa school. Matututunan mo yan sa ibang mga bagay. So the Bible, always remember, is not a textbook. Hindi ho natin inaaral lang ang Bible para sa information. No. Not for academic or philosophical knowledge only. No. Our goal when we study the Bible is not only to learn Hebrew, Greek, tulad ng mga nabanggit po natin kanina. We come to church not only to learn, but to encounter. To have an encounter with the Holy Spirit. To have an encounter with God. Alam niyo po, ang ganda ng word na encounter eh. Ano Tagalog niyan? Encuentro. Di ba? Encuentro. Pag napanood ko sa balita yan, nagka-encuentro sila. Ano ibig sabihin nun? Nagkaharapan. Di ba? Nag-encuentro. Alam niyo po, ganyan ang gusto ng Diyos. Ma-encuentro natin siya. Papunta ka dito, na-encuentro mo yung Diyos. Napunta ka tuloy dito. Dahil na-encuentro mo siya. Parang yung bilyar, table ng bilyar, mga bola, papunta ka sa butas, na-encuentro mo ang Diyos. Hindi ka tuloy napunta doon. Nalipat tayo. Yun ang purpose natin as we worship the Lord, na ma-encounter po natin ang ating pong Panginoon. The goal of this church, as we worship the Lord, is to know God more. Makilala pa po natin ang Panginoon. And hindi lang makilala, fall in love with Him. Yun po ang gusto natin, that we will fall in love with the Lord. Paano mo malalaman? Ito po, how will you know that you have encountered God and have fallen in love with God? Meron po akong ikukwento sa inyo na isang parabola na inimbento ko. Okay? Parable. Meron nung isang mahirap na dalaga, na poor young woman, na may nagsabi po sa kanya, may papakilala ako sa iyo. Mayaman, sabi niya. May papakilala ako sa iyo. Pero medyo, mayaman, pero medyo may edad na. No? Tapos, taga-ibang bansa. Interesado ka agad itong si young woman. Sabi niya, sige, pakilala mo ko. Paano? Online. So, pinagkilala online, naging FB friends ngayon silang dalawa, nag-chat, nag-video call, at sabi nitong mayaman na nasa ibang bansa, gusto kitang pakasalan. Itong babae, young girl na poor, palagay nyo, nag-oo, nag-hindi. Afam, sabi niya. Sige, nag-yes ka agad siya. Ayos, sige. Hindi naman niya mahal. Pero nag-yes siya. So dahil po doon, ikinasal po silang dalawa. At nung sila pong dalawa ay mag-asawa na, malinaw hindi niya mahal. Pinakasalan niya, walang pagmamahal. Kaya nung sila po ay magkasama na, walang pagmamahal, anong meron? May paggalang. Ginagalang niya yung lalaki kasi binubuhay siya, binigyan siya ng magandang bahay, Kaya ginagalang niya. At habang sila ay nagkakasama, yung kanyang, nagkakilala na sila, okay? At iginagalang na niya. At habang nagkukwentuhan sila, nalalaman niya, ito palang napangasawa ko na to, merong ganitong award. At ito palang napangasawa ko na to, merong ganitong recognition. Meron pala siyang ganito na achievement.
At habang nakikilala po niya, mabait pala ito. Masarap palang kausap ito. Yung pong kanyang pagkakakilala ay naging paggalang, at pagkatapos po yung kanyang paggalang ay naging paghanga. Humanga siya. Oh, ang galing nitong taong ito. At sa kanya pong paghanga dito sa tao na to, habang nakikilala niya, lalo siyang humahanga doon sa tao na yon. At pagkatapos niyang humanga, ano na ho nangyari? Na-inlove na siya. Na-develop na siya. Yung paghanga ay naging pag-ibig na sa kanya. Saan po nagsimula? Sa pagkilala, naging paggalang, kasi siyempre binigyan siya ng maayos na buhay, nagkaroon siya ng, pagkatapos ng paggalang, nagkaroon siya ng paghanga. At yung paghanga na yon, naging pag-ibig. Alam niyo po, sa mga Christian, huwag muna sa mga Christian, mamaya na yan. Balikan ko muna yung kanta ni Ray Valera. Pasensya na yung mga bata. Sabi nung kanta ni Ray Valera, sinasamba kita. Si Ray Valera nga ba yun? Higit sa iyong akala na iniibig lang kita. Tama ba? Ba't ka tumatawa? Sabi ni Ray Valera, sinasamba kita, higit pa sa iyong akala na iniibig lang kita, marahil ay mauunawaan naman ng Diyos ang tulad ko na labis nagmahal sa iyo. Okay? Huwag kayo magmaangan na hindi nyo alam yung kanta. Di ba? Yung pag-ibig ni Ray Valera, sumobra yung pag-ibig, ang sumunod po na antas ng pag-ibig ay pagsamba. Kaya nagsosorry na siya sa Diyos. Sabi niya, Lord, sorry kasi hindi ko na iniibig to. Sinasamba ko na to. At alam niyo po, yung mga totoong umiibig, alam niyo yung ibig ko sabihin. Binibigay niyo yung buong sweldo niyo doon sa asawa ninyo. Kasi iniibig niyo, inuutusan na kayo. Sige lang, di ba? Di ba? Iba yung pag-ibig. Oo, mahal mo. Pero yung sobrang pag-ibig, nagiging pagsamba. Pumunta po tayo sa mga Christians. Okay, yan na yung parabola na inimbento ko. Pumunta po tayo sa mga Christians. Ang mga Christians po, tulad na pinag-aaral natin ngayon, gusto natin sambahin ang Diyos, sambahin. Alam niyo, kahit magbabalentong ako dito, hindi ho natin sasambahin ang Diyos agad. Kasi meron ho yung pagkakasunod-sunod. Tingnan niyo, una, pagkakakilala. Okay? Pagkakilala. Nakilala muna natin ang Panginoon. May nagsabi sa atin, uy, may papakilala ako sa iyo. Ililigtas ka sa impyerno. Bibigyan ka ng buhay na walang hanggan. Pagpapalain niya ang buhay niyo, aayusin niya ang buhay mo, bibigyan ka ng kapayapaan. Sino tatanggi doon? Walang tatanggi doon. Kapag ka gano'n ang presentation natin sa Panginoon, sige ako, tatanggapin ko ang Panginoon, pati lahat ng kilala ko, tatanggapin ko ang Panginoon. Pag gano'n ang presentation mo, pagkilala sa Diyos yun. At dahil tayo po ay nakakilala sa Diyos, sasabihin na nag-share sa atin, mag-church ka naman. O mag-Bible study ka naman para naman makilala mo pa siya lalo. At dahil tayo ay pinagpala ng Diyos, iniligtas ng Diyos, ano binibigay natin sa Panginoon? Susunod, paggalang. Ginagalang natin ng Panginoon, di ba? Kaya ako nag-church para naman pagrespeto ko na lang sa Diyos yan. Hindi ako nagmumura para sabihin naman nila na Christian ako, tapos nagmumura ako. So, kawawa naman ang pangalan ng Diyos, mababahiran dahil sa akin. So, paggalang ko na lang sa Diyos yan, dahil ako ay iniligtas niya. Okay? Pero habang nakikilala mo ang Panginoon, through worship, through Bible study, through our preaching like this at sa iba pang mga discipleship natin, pag-aaral natin, kaliwanagan, at etc., nakikita mo, ang galing pala nitong Diyos na to. Humahati pala ng dagat na pula ito. Nauna pala niya akong minahal, kaysa ako'y nauna nagmahal sa Kanya. Humahanga tayo sa Diyos na to. Noon nanalangin ako, ang galing, tinupad ng Panginoon yung dinadalangin ko. So yung ating mong paggalang, naging paghanga. Humahanga na tayo dito sa Panginoon natin na to kasi nakita natin makapangyarihan, di ba? Talagang walang imposible. Kaya humahanga po tayo sa Kanya.
At kapag naranasan na natin ang naranasan, ang ating pong paghanga dito po sa Panginoon natin ito, nagiging pag-ibig. Kanina po yung kinuwento ko, yung babae na mahirap na nakapag-asawa ng mayaman, nung mahal na po niya yung napang-asawa niya, kahit maghirap yung kanya napang-asawa, mahal niya. Kahit na anong mangyari, mahal niya. Hindi na niya mahal dahil doon sa pera. Mahal na niya dahil mahal na niya. Sino nga bang kumanta na naman yan? Mahal kita pagkat mahal kita. Si Sharon ba yan? Diba? Iniisip nila hindi mahalaga. Mahal kita. Maging sino ka man. Ray Valera pa rin. Diba? Mahal mo na. So, pag mahal mo na ang Panginoon, ikaw yung Christian, dumating ka na sa pag-ibig sa Diyos, hindi mo na iniisip kung pupunta ka sa impyerno o hindi. Pag bagong Christian ka pa lang, iniisip mo, ay, hindi na ako pupunta sa impyerno. Ay, sa langit na ako pupunta pag namatay ako. Pag bagong Christian ka. Pero pag matagal ka ng Christian, mahal mo na ang Diyos. Hindi ka nagsimula na mahal mo ang Diyos. Nagsimula tayo na tinanggap natin si Jesus kasi ayaw nating mapunta sa impyerno. Pero we grow from there. Umaalis tayo ron, nakikilala mo na siya, ginagalang mo na siya, nakikilala mo siya, humahanga ka sa Kanya, at nakikilala mo siya lalo, sobra paghanga mo. Lord, hindi ko na kayang mabuhay nang wala ka. Pag-ibig na yon, mga kapatid. Pag nasasabi mo na sa Panginoon, I need you. Nga pag sinasabi mo sa Kanya na, I can't live my life without you. Ayan na naman, yung kanta. Pag nasasabi mo na sa Kanya, life is not worth living kung wala ka. Pag nasasabi mo na yon, mahal mo na siya. At pag mahal mo na ang Diyos, at talagang mahal mo na ang Panginoon, dahil kasama mo siya, na-experience mo siya, bahagi siya ng buhay mo, yung pag-ibig na yon, ano susunod sa pag-ibig? Nagiging pagsamba. Pakita natin. Nagiging pagsamba na siya. At dun ka pa lang makakatungtong sa pagsamba sa Diyos. Doon pa lang magsisimula ang pagsamba mo sa Panginoon. Kaya yung pong tao na nasa level ng kilala pa lang niya ang Diyos, sasabihin ko sa kanya, huwag kang simba ng simba, magsamba ka, sambahin mo ang Panginoon. Kahit ano gawin niya, hindi niya masamba ang Diyos. Kasi hindi niya naranasan ang kapangyarihan ng Panginoon. Hindi niya naranasan yung pag-ibig ng Diyos. Ang naranasan pa lang niya yung kaligtasan. Ang naranasan pa lang niya yung inilayo siya sa impyerno, yun pa lang. Pero hindi niya pa naranasan kung paano siya minahal, diyakap ng ating Panginoon. At mga kapatid, as we go to church, ito po yung gusto ko na maranasan natin. Not going to church, not attending worship services. No, hindi yung attendance. No, attendance is nothing. It is about your experience with the Lord. Pag nasabi mo sa Panginoon, Panginoon, grabe yung ginawa mo sa buhay ko. Grabe yung ginawa mo sa buhay ng pamilya ko. I love you. I worship you. Pag kaya mo nang sabihin ng buong puso yon, that is worship. At alam mo, kapag yan ang ginawa ng Panginoon sa'yo, hindi ko na kailangan sabihin na sambahin mo ang Diyos. Sasambahin mo ang Diyos. Pumapasok ka pa lang dito sa pinto na to, gumaganong-ganong ka na. Kasi nararamdaman mo na, ready na ako na sumamba sa Panginoon. Mga kapatid, I can only preach this. Tulad ng sinasabi ko kanina, Makate, I can only preach yung kate, but I cannot make you experience that. So ito pong pinapakita ko po na ito, I can only teach this, I can only show this, pray about it. Hilingin mo sa Panginoon, Lord, gusto ko yung sinasabi ni Pastor. Lord, gusto kong maranasan yun. May ganun pala. Akala ko attend lang, akala ko kanta-kanta lang, akala ko palakpak lang, may ganun pala, gusto ko yun. At kung may ganun, ayokong malugi, ayokong matalo, na-stuck ako dun sa pagkakakilala, ayokong mag-Bible study, hindi tuloy ako humahanga sa'yo kasi hindi kita nakikilala. Hindi ako nagdi-discipleship, hindi ko tuloy nararanasan yung paghangat pag-ibig sa'yo. Mga kapatid, binuo ang church to worship God. And the only way to worship God is to experience, encounter, and love the Lord with all of your heart, your mind, your soul, and your strength. Ito po yung hamon ko sa sarili ko.
At ito rin po yung hamon na gusto ko pong iwanan sa ating lahat. Nandirito na rin lang naman tayo, wag po nating sayangin ang pagkakataon. Ito po ang ating time, ito po ang ating pinagkakaloob na buhay sa Panginoon. Let us live our lives in worshiping the Lord. At I promise you, hindi ka lugi, hindi ka talo. Alam niyo po kung bakit? Kasi po lahat ng meron tayo, lahat ng nakikita natin, even lahat ng pinagpe-pray natin, lahat ng talents natin, lahat ng ginawa nating kabutihan, even our love, lahat po ng mga ito, pagdating po natin sa langit, hindi mo na kailangan ng faith pagdating sa langit. Hindi mo na kailangan ng trust. Hindi mo na kailangan ng hope. Hindi mo na kailangan ng wisdom pagdating sa langit. Ang kailangan mo pagdating sa langit, worship. Yun ang gagawin po natin pagdating sa langit. Iiwan po natin ang lahat. Makalimutan na natin ang lahat. Pero matuto tayo na mag-worship sa Diyos. Natuto tayo na sumamba ng buong puso sa ating Panginoon. Lahat po tayo may bit-bit na worship. Pag pumasok po tayo sa pintuan na yan, imagine niyo, lagi kang parang may dalang timba na ang laman worship. Ang tanong, kanino mo ibibigay yung worship na yon? Maaaring ibigay mo sa sarili mo, ayoko makinig, ayoko mag-aral, nandito lang naman ako dahil napilitan ako. Maaaring ibigay mo sa sarili mo yung worship. O maaaring ibigay mo sa kung anumang nasa cellphone mo, nag-YouTube ka, o naglalaro ka, maaaring doon mo ibigay yung worship mo ngayong umagang ito. But I challenge everyone, pag pupunta po tayo, magbaon tayo ng worship dito dahil sa pag-ibig sa Panginoon at ialay natin sa Diyos itong worship na to. Papasok ka sa lugar na ito at lalabas ka sa lugar na ito na puspos ng pagsamba sa Panginoon. When we come to the Lord, we come to give, not to receive. Pero buti na lang, ang Panginoon pag nalulugod, hindi tayo papalabasin ng walang baon. May baon pa rin po tayo. So mga kapatid, ngayong umagang ito, as I close, bigyan natin ng Panginoon ng malakas na palakpak at sigaw na praise the Lord! Hallelujah! God is worthy to be praised. He is worthy to be worshipped. He is worthy of our clap offering. He is worthy of our presence. Purihin ng Panginoon. Manalangin po tayo. Ama namin, turuan niyo po kami, Panginoon, na sumamba sa inyo. Turuan niyo po kami at dalhin niyo po kami, Panginoon, doon po sa posisyon na ang puso po namin ay hahanap-hanapin ka. Na kami po, Panginoon, kulang ang buhay namin kung hindi ka namin sinasamba. Ang church na ito po, Panginoon, we can be an organized group, we can be a systematic group, pero Panginoon, lahat ng ito ay baliwala kung hindi po namin na itataas ang aming mga kamay para purihin ka mula sa aming mga puso, isip at kaluluwa. Lord, teach us to worship you. Teach us to worship you, Lord. Teach this church to worship you, Panginoon. At doon lang po magkakaroon ng kabuluhan. Ang aming church, ang aming buhay, ang lahat ng ito. Pag natuto kami na mag-alay ng tunay na pagsamba sa Diyos na buhay. Salamat, Panginoon. We love you and we worship you. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen. Amen.